Hindi ako usually nagre-review ng mga phones from Realme. Dati kasi medyo hindi na okay yung presyo. Sobrang mahal. Sobrang hindi maganda yung specs. Kung ganon, ano ang nagbago kay Realme 16T? This phone has one spec that really makes a difference. It really changed my mind. At yung spec na yun ay none other than its 8,000 mAh battery. It's big, it's long-lasting. Ito na ba yung model light ng mga cellphone? Well, I'm pretty sure na hindi pa. Kasi ang pinakamalaking battery talaga ay kay Realme din. 10,000 mAh. Uy, wait lang 10,001 mAh. That is from the Realme P4 Power. Pero kasi medyo mas mahal yun. At yung camera niya ay sakto lang. What if kailangan mo mas maganda? From the Realme 16T. Vince, parang wala na nagre-review ng mga Realme ngayon. Yes, ever since the Realme 12, parang wala na. Ayaw na siyang reviewin. Kasi ever since, nagmahal na si Realme. Ever since, hindi na okay yung specs. Alamin natin, would this change things? Pero tinan yung box, guys. Look at this silver titanium look. 16T T4 Durable T4. Sobrang tagal maubos ng battery. T4 tax ang battery niya. Well, actually, T4 Titan battery, 8,000 mAh. Meron pa siyang 50 megapixel Sony IMX852 camera. May AI edit genie pa siya. Ang daming AI features. IP69 Pro, water and dust resistance, and even military grade shock resistance. Medyo bongga na yung marketing ni Realme. Medyo bongga na ang digmaan pa ito. Ready na for world peace. By the way, ito na pala yung phone, no? This is the Gleaming Wings design. Very elegant yung word. Gleaming Wings design. Lumilipad. Well, at least yung kanyang design sa likod, may pakpak. Tapos yung camera module, ito po yung kanyang itsura. Looks like a robot. Very high-tech na yung itsura niya. And it even has this mirror at the back para makita mo sarili mo habang nagpipicture ka. Pang framing ka na sa likod para magamit mo yung kanyang napakagandang 50 megapixel camera just in case na ayaw mo yung kanyang selfie camera na baka kulang para sa'yo. Well, at least for me, hindi naman. Wow! Wait, what is this? Eto na. Naka-frame. Guys, kasi nakikita ko yung sarili ko. O, di ba guys, ang cute ko. Wow! Ayan. Kung gusto maging cute, mag-Realme na kayo. And just like that, oh my God, grabe. O, di ba, ganyan siya kalinaw, guys. Ganyan ka. Oh, wallpaper material agad ang kuha ko dito. What? Pero kasi, kung camera na naman, maraming katang camera phones dyan. Everybody can say, ay, maganda yung camera ko. May Sony ako, may Sony, may Zeiss. But, do they have a long-lasting battery that can keep up with your lifestyle? Mamaya niyan, konting picture lang, ubos na yung battery mo. Guys, ito na po Na for me, ang main reason kung bakit bibili ka ng cellphone na to in the first place is hindi yung chipset, hindi yung design, but yung kanyang napakalaking battery. Wait lang, Vince, baka sinasabi mo lang yan. Well, ito na. Guys, we actually went out. First time yon na lumabas ako. Lang. At nag-vlog using the phone. Nag-take ng photos, nanood ng Netflix. Ang tanong, gano'ng katagal maubos yung battery niya? 8,000. So, testing natin si iPhone 15 at si Realme 16T. 645 na guys. Ayan. O ayan 100% yan parehas. Tara, let's go! So, nag-start na tayo. This is gonna be a fun ride. Sino kaya mananalo? So, kinempare ko siya kay iPhone 15 with 100% battery life pa. Masabi nyo, madaya. This one is complete 100%. Mas mahal. Nasa 40k yata to eh. May mga cellphone na nagsasabi na matagal daw maubos ang kanilang battery. 6,000, 7,000, 8,000. Pero kasi pag tinasting mo sila, parang hindi pala totoo. Marketing lang. That is why, talagang lumabas kami, inalam kung okay ba talaga to. Mamaya, tingnan natin. Sa tanghali. Dahil tanghali na. After 1 hour, guys, ito na. Nalagis na agad si iPhone. Realme, 97% pa. Parang ang bilis naman. Well, nag-Netflix sa'yo for 1 hour. Ano expect mo? This is interesting. Simula pa lang, nag-dominate si Realme. Pero balik natin sa kanyang T4 design. T4, tingnan natin ang itsura niya. Na yung phone ay 6.8 inches, medyo malapad, medyo may katabaan, o kakabalan. Now, the moment na mahawakan mo siya, very premium po siya. Mamahaling cellphone ang feels. Ito ay 144Hz refresh rate na po, kaya pala sobrang smooth ng kanyang display. Sa FB, ayun sobrang smooth ng kanyang feels. Yun nga lang, IPS LCD. Wala lang, gusto ko lang gawin yun. Now, okay naman dito, even though meron siyang 144Hz refresh rate na naka-on, the whole day, okay pa rin siya. Maybe because naka-IPS siya. I'm not sure. Siguro mas malakas yung power na kailangan ng isang AMOLED display. And some people don't even need the AMOLED. Well, ako, gusto ko yung AMOLED, guys. Alam naman ako. Kailangan maganda yung graphics ng games. Kailangan malinaw siya from front to side. Pero kasi if you're really maximizing the energy, efficiency,
Why not, no? Kasi kung kailangan mo talaga ng mahabang battery, you want 2-3 days of usage. 3 days. And the time is 8:49. 2 hours later, medyo close pa rin sila. This is good. This is actually good news for even for Apple. So guys, pumunta pa tayo sa Indonesia, sa Taman Safari, and wow, grabe kami ng mga animals dito. Ang lalaki ng mga elephants nila from Sumatra. These are the biggest elephants on planet Earth. One of the biggest. At ang sarap mag-picture-picture with the Realme 16T. Yun nga lang, walang telephoto. Grrr. So yun, nag-reach out si Realme sa akin. Vince, reviewin mo to. Sabi ko, ay, parang hindi okay yung specs. Hindi, Vince. I-try mo yun yung battery. Siguro mag-focus na lang sa battery. Hindi, akala ko siya i-review as a phone itself, hindi lang po battery. Pero kasi inisip ko rin, meron talaga mga tao na gustong-gusto talaga na okay lang yung specs, di naman pang gaming, pero ang hanap talaga is pang matagalan. May mga ganun tao. At the same time, may mga battery phones na pangat ang itsura, na ganito. Ano yun ko yan? Paano ko paggayabang yan? Kung matagal nga may ubos yung battery pero pangat yung phone. Ganito kasi yun, medyo mahirap i-combine ang beauty and durability. Pipili ka lang guys. Pwedeng sobrang pogi, sobrang ganda, pero mabilis maubos yung battery. Pwede naman sobrang pangit, pero ang tagal maubos ng battery, baka halos 1 month na, hindi pa rin naubos. Only for functionality. But what if you can have both? Beauty and the beast. Okay, 10 a.m. na guys. After 4 hours, nagpa-pull away na po si Realme. Gosh, ganun pala ka-intensive ang photo shooting. Ang bilis agad malagas kapag kaka-iPhone. Ang sabi ko naman, grabe yung ating experience dito kasi nga, pwede pumasok sa sakyan mo sa zoo tapos yung mga animals just roaming around everywhere. Tapos pwede silang sumilip sa inyong window. Ayan, dito lang yan sa Indonesia. Guys, their animals are out of this world. Bakit wala tayong ganito? Bakit wala tayong ganito sa Pilipinas? And their rhino is so huge. Para ito natin pinakamalaking baboy. Para sa kombinasyon ng baboy, baka at elepante. Pero maskulado. Alam nyo, may naalala ko sa kanyang design. Since makunat pala siya, para siyang tank. Beautiful. Like Bella Rick. Tinaman ng ilaw. Nag-ulti. 3, 2, 1. Grabe pala to. Si Belle pala. Or parang si Florin. Makunat na. Maganda pa. Speaking of makunat, ang display niya ay makunat din. Guys, military grade shock resistance ang po to. And yung kanyang display, ang tawag sa kanya, Panda Glass Display. Hindi Gorilla, Panda Glass. Mali pala ako. Hindi pala ito si Belle. Ito pala si Akai. Pag nahulog, mag-ulti siya, parang si Akai. Now Akai enters the scene. Nag-bounce! Guys! Yun pala yun, Panda Glass, nagba-bounce. Nagba-bounce yung display. Ang bouncy masyado. Kanina ko ba ito ginaganon? Okay pa rin siya. Now, hindi ako sure kung mas malakas ba ang Panda kaysa sa Gorilla. Hindi ko pa sila pinaglalaban. Next time, guys, manood ako ng mga National Geographic. Next time, bilhin ako ng Panda and Gorilla at paglaban sila. Ano ba to? Nakita niyo ba yun? In fairness, makunat yung mga Panda. I know, kasi umagang pa ito na Akai. Grabe! Ang kunat pala talaga ng phone na to. Yun nga lang, medyo makapal yung bezel. Yung sa black dito, may kapal. Medyo malaki din yung punch hole. Pero ang smooth ng galawan ng buong display. Teka, di ba nag-shoot ako ng mga photos? So ito, nasa Tagaytay na tayo. Grabe naman sa Tagaytay. 11:20 na guys, 86%. 72% na lang guys. Photos, and more photos, and even videos, sabay po tayo kumukuha from our Realme 16T and our iPhone 15. Of course, malupit ang battery ni iPhone 15, upgraded na po siya, but it pales in comparison to the Realme 16T. Although kung dati mo itong ginamit tong iPhone 15, talagang ang feeling niya, matagal na maubos yung battery niya. But in today's standards, parang kulang na po siya. Oh, look at the birds. So nice. Ito yung mga nakuha ko guys. So, pumunta kami ng Taman Safari. Dito sa Bogor, Indonesia. And guys, ito po yung results niya. Oh my God. Yes, you can actually get these kind of photos from this phone. The cute animals. Kahit gumagalaw, okay pa rin. Medyo vibrant lang yung color. Yun nga lang, medyo nakulangan ako kasi wala siyang telephoto lens. Meron siyang 2x zoom dito, pero sakto lang for me. Wow, it's a big hibbo. Parang garapata. Meron ding rhino dito. Sobrang gusto-gusto yung rhinos, guys. Ito na po yung isa sa mga pinakamalaking rhino in the world. Para sa mga dinosaur. Ito yung power ng Sony IMX852 sensor. Look at this shot. Boom! Guys, hindi po kambing yan. That is what you call... Ano tawag yan? Basta hindi siya kambing. We even shot animals na pumapasok sa aming window. Yes. Ang ganda, di ba, ng experience? At ang cute pa ng asawa ko dito. Wow. I love you, babe.
And so far, when I took videos and photos, parang, ba't ganun? Parang ang tagal maubos ng battery niya. Tignan mo to, yung sa iPhone 15, almost kalahati na ang kinakain nung sa battery niya while taking photos. That is how much power or how much less the battery is from the iPhone. Oh, by the way, sa isang phone, ang battery ay hindi lang naman tungkol sa milliamperes niya. Hindi ibig sabihin na 10,000 na siya, 11,000 milliampere ay matagal na maubos agad. Kailangan combination siya ng malaking battery at hindi masyado malakas kumain ng power ang kanyang processor, ang kanyang screen, ang kanyang camera. And it looks like ito yung parang forte ng phone na to. Ang galing niya mag-optimize. Yun talaga kailangan mo lang talaga for your needs. Not too much, not too less. Tapos guys, if you don't like yung itsura ng photo nyo, pwede mo siya enhance with AI. Of course, sa gallery na yan, may extra button siya dito. Meron siyang AI Edit Genie. Can change things. Oh! Ito na yung itsura niya. Meron siyang... What? Guys, ito na po yung itsura ko. Wow! Yes, kaya niyang baguhin ang itsura niyo. Parang ganyan. So cool. Save. Meron siyang AI Edit Genie at meron siyang AI Edit. So, pwede kang kumuha ng style na gusto mo. Tapos, ayan, pwede niyang baguhin, guys. Pwedeng winter. Uy, hindi mo nakalala. Oh, di ba? Look at this. Nasa snow na ako agad. Pati yung color temperature nagbago din. Naging cool na rin siya. Then check this out. Meron ding snow sa damit ko. Wow. It's nice. So ito yung original at ito naman yung My Snow. Wow. Tapos realistic talaga siya. Hindi siya yung parang sobrang edit yung dating niya. Now for me, the camera is good. Yun nga lang maraming kulang. Walang telephoto, walang ultra-wide angle lens. Now for this price, siguro para sa akin, at least man lang dinagdag yung ultra-wide angle lens. But somehow, medyo bumawi sila sa AI part. Kasi you can actually change things and make it more fun with the AI. Pwede ka mag-AI erase kung ayaw mo ng mga photo bomber sa likod. Pwede ka mag-recompose ng framing mo. Grabe guys, ang dami masyado niyang features sa AI, which is already free here. And you can even shoot video 1080p 60 frames per second. At least yun, binigay sa atin, no? 1080p, 60 frames per second. Yun nga lang walang 4K. Same phone, same shot, pero bakit parang completely different camera? Because this is the Realme 16T's Vibe Master Mode. Instead na puro normal looking photos lang, dito you can actually choose the mood or vibe ng shot before you even take the photo. And hindi lang siya basta random filter. The idea is, different environments can have different looks, depending on what fits the scene. So for example, nandito tayo sa cafe, normally, ganito yung makukuha natin sa auto mode. But once we switch to Vibe Master Mode, swipe down mali yung photo mode, click the vibe, and we can give the exact same scene a completely different character. Pwede siyang warmer, more cinematic, more vintage, or something cleaner and more neutral. Same subject, same location, pero ibang-iba na yung dating. Pero Beans, at this price, baka mag-Vivo V70 na lang ako. Well, alam niyo ba, nagmahal na rin yun. I think nasa 40K na si Vivo V70 ngayon. Seryoso guys, nagtaas na yung mga presyo ng halos lahat ng phones. Sa una, akala ko overpriced din siya. Pero looking at the prices of other phones, it actually now makes sense. Well, at least if yung battery talaga yung hanap mo. Then, so hindi lang siya pang matagalan sa everyday use, but also pang matagalan din sa battery health. Up to 7 years daw yung kanyang battery health. So meaning, even if you don't upgrade for so many years, okay pa rin siya. Tingnan tulad ng iPhone, baka mga 2 years lang, 60% na lang ang kanyang battery health. Madali maubos yung battery mo. Minsan nagloloko pa. But this one, ang sabi ni Realme, di ako, paano mo nalaman, Beans, kung totoo pa talaga yan? 7 years. Bili mo na lang. After mo bilhin, balikan mo ako dito after 7 years. Comment ka dito, baka bigyan kita ng cellphone. Nice. At meron pa ito siya 6 years, guaranteed smoothness. Paano ko malalaman na smooth siya after 6 years? Bilhin nyo na, tapos sabihin nyo sa akin. Huh? Well, kahit ako kahit makita ko itong feature na to. Siyempre, marketing na yan, guys. Hindi ko matatest yan ng 6 years, 7 years. Guys, Realme 16T. Okay pa ba? 2032. Sulit pa ba this year? Only time will tell. Guys, it's now 3 o'clock. Ano kay Apple? It's 50% na lang and ang dami pa rin kay Realme. So Realme is really pulling away. 1 day lang to, itong iPhone. Kulang pa. Pero ito guys, mukhang 2 araw to Mukhang kaya pa ng 2 araw. Oo, tama sinabi ko. Actually, umabot siya ng 2 araw. This is just our first day. At kung hindi siya masyado intense kanina, siguro abot ng 3 whole days. Grabe. Ibang klase talaga to. Pero Vince, gamer ako. Oo, mahaba yung battery niya pero kaya mo maglaro ng Mobile Legends dyan? Kaya. Pag Mobile Legends guys, okay naman, no problem. Mabilis naman po siya. Ito po yung gameplay nun. Yun nga lang, ito lang po yung kanyang Antutu benchmark. Now for this price, there could be something else, something much more powerful. Pero syempre, mukhang hindi yun yung hanap mo. Baka mamaya ang hanap mo is casual gaming. 20 times yung rank mo sa isang gabi. Mas matagal ang win streak mo nun. Depende pwede rin lose streak. Pwede, sobrang tagal ng session mo with your buds. Naubos na yung battery nila. Ikaw meron bang kalahati? Yan ang magandang flex.
Kung ganun yung hinanap mo, then this could be the phone for you. Pero kung hanap mo ay mas mabilis, mas responsive, matindi ang gaming features, this might not be it. Pero kung hanap mo lang is pang matagalan talaga sa gaming, sa photos, sa pag-FB, pag-TikTok mo, pag-dood ng YouTube, this is undoubtedly one of the longest lasting phones, even in bed. Manalo man o matalo, at least meron kang streak. Depende rin sa'yo. Kung bano ka talaga, lose streak. Kung magaling ka, pwedeng win streak lagi. Now, for most usages, like scrolling lang sa FB, pag open na ng mga apps, walang problema guys, hindi pa siya naglalag. It's very smooth, especially with the 144Hz refresh rate. Nakagulat nga even with that high refresh rate, at tagal pa rin maubos yung kanyang battery. By the way, hindi na pala siya makunat, but also very durable as well. IP69 Pro, water and dust resistance. Even at 80 degrees Celsius na init, okay pa rin daw siya. Mabubuhay ka pa rin ba kapag nahulog ka sa lava? Try mo. Hindi, joke lang. Pero kapag nahulog ka sa swimming pool, 30 minutes at 6 meters na lalim, guys, it will survive very long. Ikaw lang hindi. Kaya mo ba yun, 30 minutes? Sa ilalim ng tubig? Kaya lang, freshwater siguro to. Hindi po siya yun sa dagat. Ayun. Tsaka hindi siya shark-proof. Panda-proof lang to. Kapag nalulod ka ba, kasama yung phone na to, lulutong ba siya? Kasi panda eh. Yung salbabida. Meron din siyang military-grade shock resistance. Siyempre, it sounds cool. Sounds sundalo. Sounds like a tanke. But siyempre, take it all with a grain of salt. Di mo alam, baka nahulog siya, bigla, nabasag, sisihin niyo sa Realme. Pero kasi guys, dapat cover ni Realme yan. Pag nabasag yung display, dapat meron siyang warranty doon. Kasi sabi niya, matibay daw. Panda display, tapos pamaya niyan, basag agad. No. Dapat siguro yung mga guarantee kapag ganito, no? Hindi pwede to. Alright. Magkano ang presyo? Guys, it's now 5 p.m. and as you can see, magagabi na and still, so much left sa Realme 16T. At meron pa naman si iPhone, so meaning, ganun pa rin katindi si iPhone. But Realme has taken it to another level with the battery. And that is for day 1. Ano ba naman yan? Hindi pa tinapos. Ito na yung presyo! Realme 16T. Ito na ang final price. 22,999 pesos for the 8128 at 24,999 pesos naman for the 8256. But wait, if you purchase the Realme 16T 5G starting August 28, pwede mo siya makuha ng for as low as 15,731 pesos with a special freebie worth 3,999 pesos. Nice. So yun na pala, Realme 16T. Ibang specs niya, sakto lang. Pero walang masabi sa kanyang battery. The battery is what makes this thing still useful. Kasi pwede ka naman bumili ng mga ibang mas mura pa dito. Mas okay yung specs. Pero kasi guys, yun lang, nagmamahalan ng mga cellphone ngayon if you're upgrading to a better phone this year. This could be one of your choices. Something that will last you longer. Yun nga lang, no? Hindi siya for gaming for me, ah. Camera niya is okay lang din, but the battery is exceptional. And that is the Realme 16T. T4, tibay. T4, tagal maubos ang battery. And T, to subscribe and hit the bell icon so that don't miss any of that content. Upload din, and you're watching Unbox Diaries. Tutu!